Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Pwede ba kitang tanungin? Alam mo ba kung ano ang pagsinungaling? Ha? Pagsinungaling? Oo, ano yun? Yun yung kapag hindi mo sinabi ang totoo at may ginagawa kang masama. At ano ang mangyayari kapag nagsisinungaling ka? Mapapagalitan ka. Ito si Patrick Morrissey, 5 taong gulang. 5 oras bago ma-record ang footage na ito, nasa bahay lang si Patrick kasama ang kanyang mga magulang na sina Kay at Joe Morrissey. Nakahiga si Patrick sa kama, nakapikit ang mga mata, pero nagkukunwari lang siyang tulog. Nang gabing yun, may nakita si Patrick na hindi dapat makita ng kahit sinong bata. Kanina sinabi mo may alam ka tungkol sa mga rappers o kung ano man yun. Noong ikalima ng Abril 2010, biglang nagbago ang maayos na buhay ng pamilya Morrissey nang magising si Patrick dahil sa sigaw ng kanyang mga magulang. At nilagyan niya ng parang laruan ang mami at daddy ko para hindi sila makagalaw. Nakakita si Patrick ng bangungot na tatawaging pinakamatinding pagpasok sa bahay na itala sa estado ng Florida. At sa edad na 5, siya ang magiging tanging tao na pwedeng magligtas sa kanyang ina at magtapos sa pananakot ng salarin. Wow, para kang bayani. Malungkot si Mami. Ikalima ng Abril 2010, isang mabigat na insidente ang yumanig sa tahimik at may kayang komunidad malapit sa Fort Lauderdale. Ang address, 601 Northwest, 75th Terrace, tahanan ng mga Morrissey. Alas 10 ng gabi, nakakatulog na si Joe Morrissey habang nanonood ng TV si Kay at gising na abala pa rin sa kanyang craft room. Ang 5 taong gulang na lang anak na si Patrick tulog na sa master's bedroom. May bagay na gigising sa kanya. Plantation Police Department, copy? May tanggap kaming dispatch tungkol sa residential fire alarm. Apelyido ng residente, Morrissey. Makalipas ang 2 oras pasado hating gabi, nagising si Christina, ang anak ni Kay. Dahil tumutulog ang kanyang cellphone, hindi pangkaraniwang ang ganitong oras. Halos hindi ko nasagutin, pero may kutob akong kailangan ko. Nasa kabilang linya ang kanyang ina, pero halos hindi niya marinig dahil sa lakas ng sirena at gulo sa paligid. Paulit-ulit lang nitong sinasabi, kailangan mong pumunta dito, ngayon na. Pagdating niya, sarado na ang daan, bumaba si Christina at tumakbo. Tinutulak ang mga pulis palayo para lang makalapit sa kanyang ina. Nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, nakapajama, balot ng dugo, at ang naisip ko kung gaano siya kaliit at kung gaano siya ka-helpless. Nasa matinding pagkabigla si Kay at uliro. Paulit-ulit ang sinasabi, wala na siya, wala na. Pero hindi alam ni Christina kung sino ang tinutukoy niya. Akala ko yung mga taong pumasok sa bahay ang sinasabi niya. Sabi ko, okay lang, mahanap sila. Pero ang sagot niya, hindi, si Joe, wala na si Joe. Ginawa nila yun sa kanya. Hawak niya ang ina niya habang sa likod nila makikita ang apoy at usok mula sa bahay. Sinabi sa kanya ng mga pulis, nasa bahay ng kapitbahay si Patrick. Pero hindi niya maisip kung ano ang pinagdaanan ng bata. Gaano na kayo katagal mag-asawa? Mga 13 taon na, magla-14 na sana ngayong taon. Habang iniimbestigahan si Kay, ang anak niyang si Patrick ay nakaupo, mag-isa sa kabilang kwarto. Hinihintay kung kailan siya kakausapin. Mas madali siguro kung magsimula tayo sa nangyari kagabi mula sa simula. Nasa craft room ako, naka-on ang TV, tapos may narinig akong tunog. Parang may nabagsak. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko siya. Habang tumatagal ang interogasyon, unti-unting nababawasan ang tiwala nila sa kwento ni Kay Morrissey. Kaya dinala nila isa pang saksi, ang nag-iisang nakakita sa lahat. Si Patrick, 5 taong gulang. Umaasa ang mga investigador na siya ang magpapatunay kung nagsasabi ba ng totoo ang kanyang ina. Okay, Patrick, may tatanungin ako sa iyo ha.
Alam mo ba kung ano ang pagsisinungaling? Pagsisinungaling? Oo. Ano yun? Yun yung hindi ka nagsasabi ng totoo at may ginagawa kang masama. At ano ang mangyayari kapag nagsisinungaling ka? Napapagalitan ka. Kanina sinabi mo na parang may alam ka tungkol sa mga magnanakaw. O ganun, oo? Anong nangyari? May mga magnanakaw na umatake sa bahay namin at nawala si Daddy. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Patrick na wala na ang kanyang ama. Ang lalaking umampon at nagpalaki sa kanya at hindi na ito babalik. Hindi kasalanan ko, kaya hindi ko siya nahuli. Isang sobrang hands-on ama si Joe. Lagi siyang may ginagawa kasama si Patrick, araw-araw. Tulog ka ba nang mangyari ito? O gising ka? Tulog, pero nagising ako. Ganun ba? At tinutok niya ang baril sa ulo ni Mami at Daddy. Ika-6 ng Abril, hindi pa lumilipas ang 24 oras mula nang mangyaring insidente. Si Randy Tundador, 43 taon, ama ng 2 lalaki, ay nanonood lang sa TV sa bahay nang biglang may kumatok. Pagbukas niya, bumungad si Detective Kendall mula sa Plantation Police Department. Yung nangungupahan dito, nagsampa ng kaso sa amin kasi daw nadulas siya sa hagdan. Ang lalaking nakita ni Kendall sa townhouse ay mukhang payat, mahina ang pangangatawan, naka-oxygen mask pa at hirap lumakad. Mahistory siya bilang professional tenant, yung tipo ng taong maraming reklamo at kaso sa landlords. Kita ni Kendall na hindi kaya ni Mr. Tundador ang ginagawa sa bahay ng mga Morrissey. Halata, hindi ito ang lalaking nakita ni Kay nung gabing iyon. Ang pangalan niya, Randy Tundador. K-U-N-D-A-V-I-D-O-R. Wala nang ibang lead si Kendall. Kaya kahit mahina ang info, kailangan niyang umasa sa sinabi ni Kay. Na-record ang interrogation sa bahay ng Tundador. May naging problema ba kay ni Mr. Morris bilang landlord? Oo, kinasuhan ko siya kasi nadulas ako sa hagdan dahil kulang ang ayos sa bahay. Tumigil na siya makipag-usap dahil sa kaso. Noong una ko siyang nakilala, maayos naman siya. Anong oras ka umuwi kagabi? Nasa bahay lang ako halos buong gabi. Tumawag ka ba kahit kanino? Actually, tumawag sa akin yung anak ko. Kailangan niya ng kasama, pero hindi ko siya tinulungan. Aling anak? Si Randy Jr. Una sa lahat, wanted siya ngayon. Pangalawa, adik yun. Nang malaman ng mga polis na may outstanding warrant si Randy Tundador Jr. dahil sa parole violation, tinanong nila ang ama kung nasaan ito. Okay Randy, babasahin ko ang rights mo. Ano yung camera o recorder? Nabe-record na ito. Si Randy Tundador Jr. kalmado lang. Interesadong malaman kung ano na ang hawak ng mga pulis. Masipag makipag-usap. Parang gusto niyang linisin ang pangalan niya agad. Wala akong kinalaman sa nangyari doon. Hindi ko alam kung sino ang may gawa. Gusto kong malinawan dahil hindi ako ang gumawa nun. Tumagal ng ilang oras ang interview, pero hindi ma-figure out ni Detective Kendall kung inosente ba siya o kaya napakahusay niyang magsinungaling. Nang sabihin ni Kendall kung paano siya na-link sa kaso, hindi na siya nagulat. Parang alam na niya. Totoo, tumawag ako kay Dad. Mabuti siyang ama. Lagi niya akong tinutuwid. Hindi niya ako tinuruan ng mali. Mabait siyang tao, masipag, hindi gagawa ng ganyan. Sa totoo lang, tingin ko involved ka rito. Kailangan nating linawin ang lahat. Hindi ko maintindihan. Alam mo yun, kailangan talaga nating malinawan. Ang prime person of interest sa kaso ng professor na wala ng buhay ay nasa kustodiya pa rin ng pulis ngayong gabi. Tahimik lang si Tundador Sr. sa harap ng kanyang maliit na shop. Anak ko siya, mahal ko siya, susuportahan ko siya hanggang dulo. Pero ang investigasyon papunta na sa dead end. Hindi maikabit ng mga pulis si Randy Tundador Jr. sa mismong crime scene at mas lalo pang gumugulo sa kaso. Ayon kay Kay Morrissey, 2 ang pumasok sa bahay noong gabing iyon. May parang two-way radio siya. Tapos may kausap siya, pero hindi niya pinapasagot. Sabi niya lang, makinig lang kayo. Huwag niyo akong kausapin. Isang suspect lang ang meron ng pulis
at zero motive. At habang tumatagal, lalong lumiliit ang tsansa na malaman kung ano talaga ang nangyari. Kung walang bagong ebidensya, mananatiling unsolved ang pagkamatay ni Joe Morrissey. 14 ng Abril, Miyerkules na umaga, ginanap ang libing sa St. Gregory Great Catholic Church. Sabi ni Mami, ayaw niyang masira ang alaala ni Dad dahil sa nangyaring iyon. Kaya gusto niya closed casket. Ayoko ring makita ni Patrick ang daddy niya sa ganong kondisyon. Nahihirapan si Patrick intindihin ang nangyari. Minsan tititig siya sa eroplano at sasabihin, yan yung airplane ni daddy, pauwi na siya. Masakit para sa pamilya lalo kay Christina. Araw-araw nakikita nilang unti-unting napapansin ni Patrick na wala na ang tatay niya. Sa edad na 5 taon, lumalabas na ang signs ng matinding trauma, pero walang nakakaalam kung ano talaga ang nakita niya nung gabing iyon. Hi baby! Salamat sa pagtawag sa amin. Naiintindihan mo na hindi ka under arrest, diba? Kusang loob mo ito. Isang di inaasahang tawag ang natanggap ni Detective Kendall, ang pangalawang anak ni Randy Sr., si Sean, na may dalang matinding revelasyon. Tumawag ka. Sabi mo kilala mo ang kapatid mo. Alam mong marami siyang problema pero hindi niya kaya ang ganun. Sabi mo may alam ka tungkol sa didiretsuhin ko na. Si Dad ang may gawa. Boom. Nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang nakatutok ang buong atensyon ng detective kay Sean. Kinuwento niya ang umagang nakita nilang mag-ama ang balita. Noong binuksan ko ang TV, unang lumabas, murder in plantation, babae, kung ano-ano. Tumayo si Randy, pumunta sa likod nag-yosi. Hindi ka tanga, pag pamilya mo, kilala mo sila. Sinundan ko siya at sabi ko, bro, sabihin mo sa akin na hindi kayo. Ang sagot niya, kausapin mo si Dad. Umakyat si Sean sa itaas at doon niya hinarap ang ama. Pagbungad niya, ang sabi ng ama, tumahimik ka dahil kaya kitang saktan kung kakailanganin. Doon na niya nalaman, alam niya sa puso niya, mula nung nakita niya ang balita na sila ang may kinalaman. Tinanong ko si Dad, anong nangyari? Ang sagot niya, hindi ako mapapaalis ng isang taong wala na. Siya pa rin ang ama nila, mabait, masipag, pero may galit na tinatago. At ang mas nakakabigla, ang hindi alam ni Sean, nasa kabilang kwarto mismo si Randy Jr. at malapit na umamin ng parehong krimen. Si Randy Jr. ba ang sasalo ng sisi para iligtas ang ama? Kung ganon, gagawin din ba iyon ng ama para sa anak? Anak ko siya, mahal ko siya hanggang sa huli. Mahal ko siya hanggang dulo, pero gusto kong lumabas ang totoo at gusto kong pagbayaran niya iyon. Yung tatay ko, grabe siyang manakit noon. Sobra, isa siya sa pinaka-wild na taong makikilala mo. Tinawag pa nga siyang Rampage. Tinawag din siyang Scarface dahil sa malaking peklat sa mukha niya. Sabi niya, sila raw ang nahuli, hindi ako. Sabi niya, aayusin mo to o ako ang aayos. Common sense yan. Nahuli na yung anak ko, edi hindi ako makukulong. Ibibigay ko sa kanya lahat ng sisi. Hindi pwedeng mangyari yun, sagot ni Sean. Sabi ko sa kanila, kaya kong patunayan. Nung tinanong nila ang plano, sabi ko, bigyan niyo ako ng wire. Paano kung makuha ko sa recording na inamin ni Dad na siya ang may gawa? Bigyan niyo ako ng 2 oras. Dadalhin ko sa inyo lahat ng kailangan niyo. Pumayag ang mga detective. Binigyan nila si Sean ng recording device na nakatago sa susi ng kotse. Kinagabihan, hinarap ni Sean ang kanyang ama sa bahay. Nakatago ang isang kamay niya sa bulsa. Naka-active ang mga device habang kinakausap niya ang ama. Alam niyang nakapanakit na ang lalaking kaharap niya dati at minsang nagbanta pa. Sabi niya sa akin, tumahimik daw ako na kaya niya akong saktan kung kailangan. Natatakot ako, pero gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya sa pamilya namin. Sa loob ng 2 oras, piniga ni Sean ng ama. Kunwari nag-alala, kunwari kakampi siya, para lang makuha ang katotohanan. Kinabukasan, ibinalik niya ang device sa istasyon.
Sigurado siyang may sapat ng ebidensya. Pero ang tanong, nag-record ba talaga ang device? Nang sinubukan ng pulis i-download ang audio, puro ingay, rustling, at static ang maririnig. Hindi nila alam kung nasira ba ang device o may humarang sa tunog. Naisip nilang baka nasayang ang oportunidad o baka nagsabi nga ng totoo si Sean. Hanggang sa dahang-dahang lumalabas ang malinaw na audio. At dito, nadiskubre ng mga pulis kung sino talaga ang utak sa nangyari. Ikalima ng Abril 2010, kinahapunan, lumapit si Randy Tonador Sr. sa panganay niyang anak na si Randy Jr. Isang batang desperadong mapasaya ang ama at ni-manipulate niya ito para pasukin ang bahay ni Joe Morrissey. Kinuha ni Dad yung crack, binigay niya kay Randy, pinasinghot niya at nung tapos na, sabi niya kay Randy, may customer daw siyang pwedeng nakawan, may cash, para makabili sila ng marami pang gusto niya. Ang anak ang kinausap niya, isang anak na may matagal ng problema. Hindi mo tinatanong ang kapatid ko, ang tinatanong mo, isang taong may adiksyon. Nang isearch ng police ang shop ni Randy Sr., ang Gator Tent, marami silang nakita, ang computer galing sa bahay ng Morrissey, mga zip ties sa basurahan, kahon ng hunting knives, two-way radios katulad ng ginamit sa krimen, at dayuhang pera na nawawala rin sa bahay nila Morrissey. Sa parking lot, nakita pa nila ang mga sunog na marka na posibleng pinagtapunan ng ebidensya. Kinahapunan, kumatok ang pulis sa bahay ni Randy Sr. Pero ngayon, may dala na silang arrest warrant. Tinawagan agad ni Detective Kendall si Kay. Pareho na ang nasa kustodiya si Randy Sr. at Randy Jr. Nakaschedule na ang trial. "A-attend ako," sagot ni Kay. "Kahit sabihin nilang di ko kailangan, pupunta ako. Hindi lang ako tatayo para kay Joe, para na rin kay Patrick." Abril 2012, nagsimula ang paglilitis. Ipinakita sa judge at jury ang mga ebidensya tungkol sa nangyari kay Joe Morrissey at sa tangkang pananakit sa mag-ina. Ngunit walang nakakaalam ng buong detalye ng pinagdaanan ng pamilya hanggang maipakita ang footage ng interrogation ni Patrick. Sa unang pagkakataon, narinig ng buong mundo ang kwento ng 5 taong gulang na bata. Ikalima ng Abril alas 11:30 ng gabi, nagising si Patrick sa sigawan sa sala. Nasa kama siya ng magulang niya, mag-isa. Narinig niya sa dilim ang boses ng ina at ama niya. Nagmamakaawa sa isang estranghero. Takot na takot si Patrick. Nagtago siya sa ilalim ng kumot, nakikinig ng walang galaw. Nang marinig niyang lumabas ang front door, tumahimik ang bahay. Pero nananatili siyang nakahiga ng matagal, halos hindi humihinga. Nasa pwesto siya kung saan natutulog ang daddy niya. Pero ang mommy at daddy niya, wala na. Hindi niya alam kung nasaan. Sinabi ng lalaki kay Kay, "Kukuha ka ng pera sa ATM, tandaan mo, may hawak akong gamit. Hawak kong anak mo, may mga tao sa loob." Sa bahay, narinig ni Patrick ang yabag sa labas ng bintana. Nagtago na naman siya hanggang sa mubukas ulit ang front door. Narinig niya ang boses ng mga magulang niya. Tumayo siya at handa siyang tumakbo sa kanila. Pero nakita niyang pinapasok sila sa master's bedroom. May tuwalya sa ulo. Umiiyak ang mami niya. Nakita niya ang lalaki may dalang baril. Pinapatuwad at pinapatuon ang parents niya sa kama. Hindi maintindihan ni Patrick ang nangyayari. Hindi siya nakikita ng magulang niya. Pero naririnig niya ang huling sinabi ng tatay niya. "Patrick, humiga ka lang. Magpanggap kang tulog. Please, para kay daddy." Yan ang huling salita ni Joe Morrissey sa anak. Dinala ang tatay niya palabas. Sinunod naman ni Patrick ang bilin. Pero narinig niya ang boses ng ama na nagmamakaawa para sa pamilya nila. Hanggang sa tuluyang tumahimik. Matagal siyang nakahiga, nakapikit. Narinig niya ang mami niya umiiyak sa tabi. Pero hindi siya gumagalaw. Umaasa siyang maririnig niya ulit ang daddy niya, pero hindi na. Sa katahimikan, naaamoy ni Patrick ang usok. May apoy sa kusina. Ginising siya ng mami niya.
Nakagapos ang kamay at paa. Si Patrick lang ang pwedeng tumulong. Tumakbo siya at dumaan sa mausok na hallway. Kinuha ang gunting sa craft room at pinutol ang tali ng mami niya. Sa korte, walang nakapagsalita. Isang 5 taong gulang na bata na wala ang tatay niya, pero siya mismo ang naglakas loob na iligtas ang mami niya. Hindi niya alam noon, pero proud na proud sana ang daddy niya sa kanya. Pagkatapos ni Kay tumistigo, sumunod si Randy Jr. At sa gulat ng lahat, umamin siya sa ginawa nila at tumistigo laban sa sariling ama. Sasabihin niyang ako at ang kapatid ko ang nagplano? Mali iyon. Hindi dapat sinasaktan ng tatay ang anak. Dapat pinoprotektahan. Si Randy Sr., tinraidor ang mga anak. Si Joe Morrissey, pinotektahan ang pamilya hanggang sa huli niyang hininga. Unanimous ang verdict. Randy Jr., 40 taon sa kulungan. Randy Sr., guilty sa 10 felony charges, arson, robbery, kidnapping, attempted murder at first-degree murder. Ang sentensya ay habang buhay na pagkakakulong. Naalala ni Kay ang tunog ng handcuffs, yung click, hindi ko makakalimutan. Si Sean, nawala ang tatay at kapatid niya, pero pinili niyang gawin ang tama. At sa ginawa niya, nabasag niya ang cycle ng pananakit ng ama nila. Ipinagmamalaki ko si Sean, sabi ng detective. Kung wala ang recording, baka walang hustisya. Kung tawagin man siyang snitch, ang sagot ni Sean, kung sa tingin mo mali ang ginawa ko, pareho ka lang ng taong gumawa ng krimen at wala akong pakialam. Para kay Patrick at Kay, ang buhay nila ang nagpapatuloy ng alaala ni Joe. Si Patrick ang hero ko, iniligtas niya ako, at natulungan ko rin siyang iligtas ang sarili niya. Magkasama pa rin silang lumalaban at hindi hinahayaan mabaon sa kalimot ang sakripisyo ng isang ama. Gusto kong malaman ng mga tao na pwedeng mabuhay pagkatapos ng trahedya. At ganun din ang anak ko, si Patrick at ang mami niyang si Kay, ay patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may buhay at pag-asa pa rin sa dulo. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman na inyong kwento.